video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-usapan naman natin itong bagong guidelines po tungkol sa class suspension kapag mayroon pong mga bagyo. Ayan, ito po yung naka-base sa ibinaba pong DepEd Order number 22, Series 2024. Ito po yung bagong DepEd Order lamang po mga ka-maestro at ito po ay ipapatupad na pagdating po ng January 2025. Alright, so actually ito pong DepEd Order 22 Series 2024 po mga ka-maestro ay meron tayong ginawang separate video dyan kung saan doon po ay tinalakay po natin lahat-lahat kasi hindi lamang po ito sa bagyo, ano po mga ka-maestro, meron din tungkol sa lindol, meron din tungkol sa mga malalakas na pag-ulan, meron din tungkol sa mga smog, alright? Pero dito po sa episode na ginawa po natin, dito po sa video na to, ang tatalakay lamang po natin ay tungkol sa mga bagyo, ano po mga ka-maestro, no? Para hindi po tayo nalilito, ano po mga ka-maestro. Pero kung gusto nyo pong panoorin lahat ng tungkol dito sa DepEd Order na ito, sa class suspension, hanapin nyo lamang po sa channel po natin at makikita nyo po yun mga ka-maestro. Alright? So yun, so silipin na natin yung DepEd Order number 22, Series 2024. Ayan, so ito po yung DepEd Order number 22, Series 2024. Pinalabas po siya or binaba po siya noong December 23, 2024. Yun po yung revised guidelines on class and work suspension in schools during disasters and emergency. So kaya nga na sinabi ko po kanina mga ka-maestro, puntahan na po agad natin direkta po yung tungkol sa bagyo kasi yun po yung nilalaman po ng episode po natin ngayong araw. Ayan, so ito po no, ito po yung tungkol sa mga bagyo, ano po mga ka-maestro, typhoons and tropical cyclones. Alright, ayan po. So the suspension of classes due to typhoons and tropical cyclones will follow Pag-asa's Tropical Cyclone Wind Signal and Executive Order number 66 Series 2012. Ayan. So pagka Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang suspension po ay sa kindergarten lamang po mga ka-maestro. Ayan. Classes for kindergarten in the affected area shall be automatically suspended. Ngayon, pag Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman, no, signal number 2 sa inyong lugar, face-to-face classes for kindergarten and elementary to junior high school or grade 10 in the affected area shall be automatically suspended, provided that elementary and junior high school will shift to modular distance learning performance tasks, projects, or make-up classes based on their Learning and Service Continuity Plan o LSCP to ensure the learning competencies are met. Ayan. So malinaw po dito mga ka-maestro, pagka signal number 2 sa inyong mga lugar, ang wala lang po talagang pasok ay kindergarten. Pero sa elementary to junior high school, grade 1 hanggang grade 10, meron pong pasok pero modular distance learning. Ano po mga ka-maestro? So MDL po mga ka-maestro. Hindi siya face-to-face, pero MDL po. Ano po mga ka-maestro? Yun ay pagka-signal number 2. Now, pagdating naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 and above, kasi hanggang, hanggang signal number 5, di ba mga ka-maestro? So classes and work in all levels in the affected area shall be automatically suspended. So magsususpend lang talaga ng klase totally kapag signal number 3 and above na po sa inyong mga lugar. Ano po mga ka-maestro? Alright? Ayan. If the tropical cyclone wind signal is issued at a time when classes have already begun, the school shall immediately suspend the classes and work and send everyone home if it is safe to do so. However, schools are obligated to keep the students and personnel safe in school if traveling has become unsafe. Automatic po yun. Halimbawa, ang pasukan po, ito madalas nangyayari, mga ka-maestro, pagka may yung shifting, Siyempre, yung mga pang-umaga, maaga nagsisipasok yan. Minsan, nalilate ng announcement, ang Pag-asa. Although, ang announcement naman ng Pag-asa ngayon is, po mga ka-maestro, di ba? Kasi naka-base talaga tayo dito sa signal number ng Pag-asa, po mga ka-maestro. Before kasi, nag-depend tayo sa kanselasyon ng classes, sa declaration ng LGU, declaration ng provincial government, ng governor, ng mayor. Kaya minsan nalilate yung announcement, minsan nakapasok na yung mga pang-umaga, mga ka-maestro. Ngayon naman, maaga naman yung bulletin ng Pag-asa, 5 AM may bulletin na po sila. So, yung mga pang-umaga, pwede pang maabisuhan agad, Halimbawa, if ever, nakapasok na yung mga bata, tapos biglang nag-declare ng signal number sa inyong lugar, signal number 2, so pwede na pong pauwiin yung mga bata na po mga maestro. Alright? So automatic po yung papauwiin, pero kailangan daw ay unahin muna yung safety ng mga bata. Hindi pwedeng basta-basta mo lang mapauwiin yan. For example, medyo lumalakas na yung hangin, nagbabaha na, mga maestro. So, mas maigi siguro magstay na lang muna sa schools. Total, yung schools naman ang ginagawa mga evacuation center kalimitan pag mayroon pong mga bagyo. Alright? So yun po,
Yun po yung pagbabago, no? Sa pagdating dito sa tropical cyclone wind signal and sa suspension po ng klase pag mayroon po mga bagyo, mga kamestro. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ginagawa po natin. Katulad dito, yung mga updates about sa DepEd and mga benefits po ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2